Sir King, good morning. Salamat sa gihatag sa Ginoo nga dako kayong pribilehiyo nga kita makasimba niya. Amen. Diha sa espiritu og kamatuoran. Salamat sad nga um, Pastor Ray og Ma'am Gemma. Of course, salamat sa ilang leadership nga gamit sa Ginoo ang ilang kinabuhi para sa atoa. Amen. So, dili ta maglangan mo ato ta sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Giyang ko kamos pagpanindog. Ato ang dunganan og basa, 1 Peter chapter 2. 1 Peter chapter 2 verses 21 to 25. Atong ablihan. Okay. 1 Peter chapter 2 verse 21 to 25. Kung nana mo, you say amen. Okay, dunganan na to. Ready, start. For even her unto were ye called, because Christ also suffered for us, leaving us an example that ye should follow his steps. 22. Who did no sin, neither was guile found in his mouth. Who when he was reviled not again. When he suffered, he threatened not, but committed himself to him that judges righteously, who his own self bare our sins in his own body on the tree, that we, being dead to sins, should live unto righteousness, by whose stripes ye were healed. For ye were as sheep going astray, but are now returned unto the shepherd and bishop of your souls. Ang minsay karong buntag maigsoon, be true to your commitment. Let's pray. Lord, salamat kaayo Ginoo sa makausapa. Salamat Lord sa proteksyon. Salamat Lord sa maayong panahon, sa maayong panglawas. Salamat sa kurente. Salamat Ginoo sa Sunday school, sa choir, sa pag-awit, sa number. Salamat kaayo Ginoo. Among gihimo ang tanan Lord para sa imong pangalan o sa imong kahimayaan o Dios. Ug bisan pa karon Ginoo sa pagwali sa imong pulong, tuguti Ginoo nga ikaw magahatag nako og maayong panghuna-huna ang mogawas sa akong baba Ginoo para sa paglig-on sa imong mga katawhan ug labaw sa tanan para Ginoo sa imong pangalan nga mapasidunggan kini. Tuguti Lord nga sa among pagpadayon ang kadaugan among matagamtaman diha lang sa pangalan ni Ginoong Hesus. Amen. Amen. Makalingkod palihog. Ang paggabot sa kadaugan o sa mga katuyuan o tinguha sa kinabuhi, ini goals and dreams na kinahanglan gyud kini og commitment. Bisan asa nga spito sa atong kinabuhi, example sa relasyon, tali sa mga magtiayon, it was their commitment that holds them together in sickness and in health, in poorer and in richer, till death do us part. That's the commitment may son nga ilang gihimo. Look at our parents. Ngano nga nagdugay sila sa relasyon? It's because of their commitment. So again, sa tanang espiritu sa atong kinabuhi, gusto magmadaugon, no? Sa Sunday school, victorious life. Gusto ta magmadaugon may son. Gusto ta nga makakabot sa atong mga katuyuan. Well, bisan asa nga espiritu sa atong kinabuhi, if you want to achieve something, if you want to succeed, you should be committed. You should be true to your commitment. Now, first, what is commitment? The definition of commitment. As a Christian, we have a simplest meaning of commitment. No, commitment is what transforms a promise into reality. It is a pledge of your loyalty. So, si Jesus may son, Jesus is our example of being true to a commitment. No? Well, kita na to diya may son nga si Jesus, iyang gipakita unsa ning tinuod sa atong pag-commit, no? Sa atong commitment. Matod pa, he committed himself to God by living righteously and by suffering in order to bear our sins upon the cross.
Atong nabasa maigsoon nga by His stripes kita naayo sa iyang mga samad, sa iyang mga labod. Si Jesus maigsoon dugay na siya nga gi-promise sa Ginoo sa amahan nga mutubos sa sala sa tao. Sa dihang nakasala si Adam ug si Eve, ingon ang Biblia that the seed of a woman, i-promise sa Ginoo, and that is our Lord Jesus Christ. Matod pa maigsoon nga si Jesus Christ nagkinabuhi siya nga walay sala. No? Nasayod kita nga it is impossible, it is hard for a human being nga diri sa kalibutan magkinabuhi nga dili makasala. Imposible kaayo. Lisod kaayo. Pero tungod kay si Jesus maigsoon committed siya. Nagkinabuhi gid siya nga walay sala. Na atong nabasa maigsoon nga walay guile, no? Walay lama nga makaplagan nato. Walay sala si Jesus Christ. Kaya nasayod siya nga kung makasala siya maigsoon, ma-disqualify siya. Di siya mahimong puli nato. Kaya nga naman, kasala man siya. Pero salamat ta nga tungod sa iyang commitment nga iya tang tubson. Wala gid siya makasala. Ingon ana ka committed ang atong Dios. Dugay na siya nga gi-promise nga siya mataw ug mutubos sa atong mga sala. Ug karon pa nato ma-realize maigsoon, no? Labi na kita nga mga Kristohanon, ning kamot ta nga di makasala pero lisod kaayo. Amen? Amen ba? Lisod kaayo nga dili makasala, di ta masipyat. But salamat nga na si Jesus Christ ug ipakita niya unsa ning tinuod nga mi-commit matud pa diri. Ingon ang Biblia maigsoon sa Hebrews chapter 4 verse number 15. For we have not an high priest which cannot be touched with the feeling of our infirmities, but was in all points tempted like as we are, yet without sin. Sa tanang aspito, si Jesus Christ maigsoon sama na to. Gitintal, pero wala siya. Why? Because gipakita niya maigsoon nga true siya sa iyang commitment. Amen? Nga tubson niya ang atong kalag, ang atong sala, nga siya mo'y magpakamatay para sa atua. Kunon sa imong temptation, maigsoon, kunon sa imong giatubang, si Jesus Christ, katubang siya niya na. Yet, without sin. Kay nasayod si Jesus, maigsoon, nga kung makasala siya, wala na'y lain, wala na'y mutubos pa sa atong sala. Hindi siya lang. Mao nga, wa gid siya magpadala sa temptation. Ug yang gipakita may ison unsa siya katinuod sa iyang commitment nga tubson niya ang atong mga sala. 1 Peter chapter 1 verse number 18, 19. The Bible says, for as much as you know that ye were not redeemed with corruptible things, as silver and gold from your vain conversation received by tradition from your fathers, but with the precious blood of Christ. Amen? And as of a lamb without blemish, without spot. Si Jesus Christ maigsoon sama siya sa nating karniro nga walay buling, walay mansa, walay tatsa, walay daot, walay sala nga naa niya. Imagine mo maigsoon. Pwede ramon tatag mo siya, sige, lukaton lang muna ako og bandi. No. Well, nagkinabuhi gid siya nga limpyo. Nagkinabuhi gid siya maigsoon nga wala gid mamansahi. Why? Tungod kay gusto niya nga tubson niya ang atong sala. Kay kung makasala si Jesus Christ maigsoon, dili mahitabo, dili mahimo nga siya makapuli sa atoa. Dili mahimo nga siya makatubos sa atoa kung siya nakasala. But praise the Lord because He is true to His commitment. Amen? Not only for living a sinless life, when He said it is finished, ngayon siya, Lord, siya, natapos na. Natapos na. Kay balo siya maigsoon, before siya makatapos, kay balo siya siyang magian. Sa di pa siya makaingon that it is finished.
Kay balo siya sa iyang maagyan. Kay balo siya. He knows the terrible sufferings, the tortured, nga iyang ilahutayon, the ridicule, nga iyang matubang, the rejection, the pain, no, ang kasakit sa, not only the pain of words, kay iyang madungog, the betrayal, and yet he is able to say, it is finished. Natapos na ko. Why? Because he was true to his commitment. Amen? That is, ang iyang commitment maigsoon nga kita maluwas. Kita makaangkon sa kaluwasan. Kung kita muduol, kung ang tao muduol niya pinaagi sa pagtuo. John chapter 3 verse number 16 to 18, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. In verse 17, For God sent not His Son into the world to condemn the world, but that the world through Him might be saved. He that believeth on Him is not condemned, but he that believeth not is condemned already, because he hath not believed in the name of the only begotten Son of God. Salamat sa Ginoo, gitapos niya. Amen? Aron ang kaluwasan, may mong libre. Praise the Lord for that. Pero wala na nahitabo, may igsoon, kung dili siya tinuod sa iyang commitment. Amen ba? The Bible says in Titus chapter 2, verse number 14, who gave Himself for us, that He might redeem us from all iniquity, and purify unto Himself a peculiar people, zealous of good works. Kita maigsoon, iyang gihatag iyang kaugalingon, iyang gihatag iyang kaugalingon para kita malukat sa tanan natong kasalanan. Kita tanan maigsoon, nagkalain-lain lang matang sa atong mga sala. Nagkalain-laing hulagway sa atong mga sala. At praise the Lord, giredeem ta niya sa tanang matang sa atong sala. Amen? Walay sala, maigsoon nga di mapasaylo ni Jesus Christ. Unsa man kadako ang imong sala, ingon ang Biblia, duol nako. Unsa man ka itom, unsa man ka kahugaw kini, ato ning pagahinluan. Ganong nahitabo man na? Tungod sa iyang commitment nga kita tubso niya. Amen? Now, sa atong text, maigsoon, makita na to diya isa, for even her unto were ye called, because Christ also suffered for us, leaving us an example. Nagbilin siya na to og ihimplo, especially maigsoon sa unsa ning tinuod ka sa imong commitment. Amen? Sa ako nang gisulti maigsoon, tanang butang, gusto nimong magmadaugon, gusto nimong makabot ang mga butang, whether it is immaterial things and spiritual things, then, kinanglan, tinuod ka, magtinuod ta sa atong commitment. Amen? Si Jesus Christ, my son, He is true to His commitment. Why is commitment so important? Anita, my son, why is commitment so important? First, because God is interested when you make a commitment. Ang Ginoo may son, interesado siya sa usa ka Kristohanon nga muhimo og commitment. Usahay ang atong kinabuhi may igsono kanang sa atong pagka-Kristohanon, wala tay commitment. Basta lang usay mahitabo, ana lang. May igsoon paminaw, ang Ginoo interesado da siya kung kita muhimog commitment. Example, in Genesis chapter 28, si Jacob, ingon si Jacob diha, and Jacob vowed a vow, saying, if God will be with me, and will keep me in this way that I go, and will give me bread to eat, and raiment to put on, so that I come again to my father's house in peace, then the Lord shall be my God. And the stone which I have set for a pillar shall be God's house. And of all that thou hast shalt give me, I will surely give the tenth unto thee. Tanawa, commitment na ni Jacob. Napa mo diha? Naghimo siya pakiksa. Remember ha, commitment sa atong
Sa atong definition, maigsoon, ang commitment, it is making your promise a reality. So, nag-promise si Jacob, naghimo siya commitment sa Ginoo. Ningon siya nga, Lord, kung imo kong bantayan, imo kong kuyugan, kung imo kong pakanon, imo kong pasaninaon, unya makabalik ko sa akong amahan, sa panimalay sa akong amahan nga malinaon, then shall the Lord be my God. Ikaw mahimo na akong Lord. Amen? Ikaw, Lord, ang master sa akong kinabuhi, mahimo ka na akong Diyos. And the stone which I have set for a pillar shall be God's house. Tukuron ako ang panimalay sa Diyos. Iyon siya, og tanan nga imong ihatag nako sa siguro yun. Di ba commitment na? Amen? Amen ba? Iyon siya, sa siguro yun, ako muhatag sa ikapulo ni ini. And because of that commitment, interesado ang Ginoo ni Jacob. Og tungod kay naghimo si commitment, interesado ang Ginoo, gi-bless siya. Genesis chapter 32, tanawa. Gibantayan siya sa Ginoo, gitanaw siya sa Dios. Verse number 10, Genesis 32 verse number 10. Siya, I am not worthy of the least of all the mercies and of all the truth which thou hast shewed unto thy servant. For with my staff I passed over this Jordan. Oh, akong dalap. Siya, katulang yung staff. Siya, and now I am become what? 2 bands. In verse 29, and Jacob asked him and said, Tell me, I pray thee, thy name. And he said, Wherefore is it that thou hast after my name? And he blessed him there. Ang gibless man sa Ginoo si Jacob. Because God is interested sa usa ka Kristohanon, sa usa ka tao, nga dunay commitment niya. Amen ba? Siguro sa tuad rin natay mga commitment, no? We all have commitments. Na question, tinuod ba ta sa atong commitment? Nagpabilin ba ta sa atong commitment? Napagyud maigsoon si Hannah. 1 Samuel chapter 1 verse number 10 and 11. And she was in bitterness of soul and prayed unto the Lord and wept sore. And she vowed a vow, di ba? Commitment maigsoon is gihimo natong tinuod ang atong saad. She vowed a vow and said, Lord, O Lord of hosts, if thou wilt indeed look on the affliction of thine handmaid and remember me, and not forget thine handmaid, but will give unto thine handmaid a man-child, then I will give him unto the Lord all the days of his life, and there shall no razor come upon his head. Verse number 20, Wherefore it came to pass, when the time was come about, after Hannah had conceived, that she bare a son and called his name Samuel, saying, Because I have asked him of the Lord. Nganong gitagaan man siya? Kay naghimo siya commitment. Amen? Ug nakita na to maigsoon nga si Hannah, tinuod siya sa iyang commitment. Iya maghihatag si Samuel. So, nakita ninyo maigsoon, unsa ka importante ang commitment? Unsa tay pangutana? Why is commitment so important? Ang Ginoo maigsoon, interesado siya sa mga tao, sa mga Kristohanon, nga dunay commitment niya. O gani sa Psalm chapter 31 verse 23, Oh, love the Lord, all ye his saints, for the Lord preserveth the faithful, and plentifully rewarded the proud doer. When you are committed to God, He is committed to watching you. Amen? He is committed nga mo care nimo, for caring you. So, karong buntag maigsoon, atong ikuan ang atong huna-huna, importante kay ang commitment. Amen? Kung wala pa kay commitment maigsoon, gusto sa Dios nga mabutang sa imong una-una, nga interesado siya nimo nga muhimo kag commitment. Unya, iyon ang Biblia maigsoon nga the Lord preserveth the faithful. Katong mga Kristohanon nga dunay commitment, i-preserve sa Ginoo. Proteksyonan sa Dios. Bantayan sa Ginoo maigsoon. Unya, iyang panggaon pagkanindot ba di ay
Now, Anita, what are my most important commitments? Aron natay idea maigsoon, unsa may mga importante nako nga mga commitments. In Genesis chapter 2, look at Genesis chapter 2 please. Verse number 24, therefore shall a man leave his father and his mother, and shall cleave unto his wife, and they shall be one flesh. So, kining kuan maigsoon, kining kaminyoon. In Hebrews chapter 13 verse number 4. Ang usa ka tawo kuno mubiya siyang amahan, mubiya sa panimalay. Siyang ginikanan, bahimo silang usa. Hebrews chapter 13 verse 4. Marriage is honorable in all, and the bed undefiled, but whoremongers and adulterers God will judge. What are my most important commitments? First, my son, is to love and stay committed to your spouse. Amen ba? Love and stay committed to your spouse. Iyon diha, ang kaminyoon, honorable, dakog bili, but pasabot may igsoon, dili basta-basta ang kaminyoon. Og dili pwede hugawan. Amen? Kinahanglan tinuod ta niana. Kaya ang kalibutan maigsoon, nasayod kita nga basta-basta lang ang kaminyoon. Unang sa mga Kristohanon, dapat sa, di ba, sa diyang gikasalta, mingon ta, unsa itong kwan? Sa hirap at ginhawa. Oh. Bahalag mahirap. Amen. In poorer and in richer. In sickness and in health. No? Una nga, mga minyo nga lalaki, na ba yung mga minyo nga lalaki dali? Amen? Labi na kamo mga gwapuhon. No? Pag tinuod yun, magtinuod yun ta. Amen ba? Tinuod yun na natong commitment. No? Akong gipasabot diri maigsoon ingon ang Biblia. Ang ingon diha, ang whoremongers, mga bigaon ug mga adulterers ukman sa Ginoo katong dili tinuod sa ilang commitment. Napa mo diha? Oh, wa kabalo sa inyong kinabuhi. Pero dili mga Kristohanon nga dili tinuod sa ilang commitment. Ano man, doon na sila yung mga lain, nga mga kuan. I hope nga wala diri. Amen ba? Mingaw kay mga lalaki. Oh. How about mga babae, mga married ladies? Nasabta na nato ni. Amen? Sa diyang ipakaslan nimo ang imong asawa, imong bana, kanang tawhana, kanang bayan, imo nang ipakaslan maigsoon. Di na kamutan-aw paglain, oy. Amen ba? Bisan pag wa nakaganahi sa iyang naong, wala. Kinahanglan true ka sa imong commitment. Amen? Wala na kay number sa imong mga, wala kay kontak ato imong mga, mga daan nimo nga mga karelasyon, wala na. Erase na. Amen? Kay tinuod ka sa imong commitment. Ang mga artista, nga ano inana may lang kinabuhi, di sila tinuod sa ilang commitment. No? Pila lang kabulan, napuilain. Maigsoon, kinahanglan tinuod ta sa atong commitment. Mo na importante kayo nga mga commitment. Amen ba? Ang Ginoo, nakakita na. Ukman sa Ginoo ng mga ingon anak. Then, ikaduha, Proverbs chapter 22 verse 6. What are my most important commitments? Ingon ang Biblia, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Amen? So atong tudluan
atong i-train, no? Teach them to read the Bible. So atong i-train, it means to love our children and give them the spiritual training. Explain ni sila sa kaluwasan. Kanay mong kanay atong mga anak, na inyong anak, nakasabot ba gina sila sa kaluwasan? O nakasabot ba gina nga nung musimba sila? Kay numdum ko maigsoon katong among giatiman dos balay. Siya, sige man tagsimba. Wa siya kasabot. Sige man tagsimba. Kana inyong anak nakasabot kana nganong sige nagsimba, nganong sige magsimba. Maigsoon, ato silang tudluan. Amen? Ato silang i-train. Ato silang tudluan nga basahon nila ang Bible. Imo nang himuong commitment. Tinud-an na. Amen? Abi niyo maigsoon dunay panahon ni Joshua nga wala na siya. Iyon ang Biblia maigsoon dunay ning gawas nga mga henerasyon nga wa kailas Ginoo. Ano man? Ang ilang mga ginikanan dili committed nga tudluan nila mga anak. Sa gisulti sa Deuteronomy chapter 6. Deuteronomy chapter 6 siya, O Israel, the Lord our God is one Lord. And thou shalt love the Lord thy God with all thine heart and with all thy soul, with all thy might. And these words which I command thee this day shall be in thine heart, and thou shalt teach them diligently. Makugihon unto thy children, and shall talk of them when thou sittest in thy house. Sa dihamang lingkod mo, sa panimalay, sa iyong panimalay, imo silang sultihan, imo silang tudluan. Namo diha? Diligently. And when thou walkest by the way, manglakaw mo, tudluan, itudlo ang pulong sa Ginoo. Dili kay magsikag libak. Mangaon mo, libak mo sa imong mga silingan. Libak mo sa imong mga parinti. Naamo diha? Tudluan ko na to ang mga bata, ang atong mga anak sa pulong sa Ginoo. No, dili kay puro kasuko, puro kalagot. Yun siya diri. Sa diyang manglakaw mo. And when thou liest down, inigigda ninyo. Di kayo may grabe si tanggol, no? Grabe, kuhan kay, basi gusto ka, mapariha kang tanggol. Na, dito, priso na, padulong. Yun siya. And when thou risest up, and thou shalt bind them for a sign upon thine hand, they shall be as frontlets between thine eyes, and thou shalt write them upon the post of thy house and on thy gates. Ini yung mag-post data, diba sa Facebook, mag-post man no? Panginoon atong i-post, amen? Amen ba? Tudluan na to sila. So, muna yung mga importante nga commitment. What else? Colossians chapter 3, please. Colossians chapter 3. Sige, isulti niya. Servants, verse 22. Servants, obey in all things your masters according to the flesh, not with eye service as men pleasers, but in singleness of heart, fearing God. And whatsoever ye do, do it heartily as to the Lord and not unto men, knowing that of the Lord ye shall receive the reward of the inheritance. For ye serve the Lord Christ, but he that doeth wrong shall receive for the wrong which he hath done, and there is no respect of persons. Nakit-an nyo diha maigsoon? Unsa may atong pinaka-importante nga commitment? To love our spouse, to train our children, to love and do your best to your job. Amen. Igugma ang imong trabaho, buhata ang pinakamaayo. Doon na kay supervisor, doon na kay manager, do the best. Buhata ang pinakamaayo maigsoon. Be committed to that job nga gipiyal sa Ginoo nimo. Minga pastor, dili ko pastor kay murag gamay man kay kog sweldo. Di lang kay ko nako buhaton ang pinakamaayo kay gamay akong ayaw kabalaka kay naay Ginoo. Amen. Naay Ginoo nakakita, just be committed. Siya ra ang mo promote nimo. Amen ba? Kay siya man ang real nimo nga amo.
Siyang tinuod nimo nga amo. Matud pa sa atong gibasa diri, ang Ginoo mo promote nimo. Ha? Ingon siya diyo, tanawa, mga sulugoon, tumana ninyo ang inyong agalon diya sa unod. Dili kay magpakita, eye service as men pleasers, magpahimuot, no. But in singleness of heart, nga naadlok ka sa Dios. Amen? Abi ninyo maigsoon, kung naa kay trabaho, igugmaan na, biluyal, kay daghang mga tao nga nag-wish anang imong trabaho. Amen ba? Daghang mga tao nga nagtinguha nga unta ako anang iyang trabaho. Mo na nga atong igugmaon. Do your best. Buhaton ang pinakamaayo. Ingon ang Biblia, fearing God, nga dunay kahadlok sa Dios. Unang dili magligoy-ligoy sa trabaho. Amen? And whatsoever you do it heartily. Buhatas kinising-kasing as to the Lord and not unto man. Be committed. Knowing of the Lord, nasayod nga kung ato ning buhaton para sa Ginoo. Then, makadawat kuno ta og reward. Amen ba? I-promote ka sa Dios. Ingon ang Psalm 75 verse number 6, for promotion, asa daw, cometh neither from the east nor from the west, but from the south. Amna, gikan sa nor from the south. Asa man day ang promotion? Naa sa Ginoo ra. Amen? So, ayaw i-promote imong kaugalingon. Just do your best. Be committed. Amen? Be true to your commitment. Sa dihang nangita kag trabaho, nang-apply kag trabaho, ningon man ka, magpa-impress mo ka sa imong nag-interview mo, ako yung buhaton, akong pinakamaayo. Di ba? So, tinuod na imong commitment. Muna importante nga mga commitment may iso. Then, unsa pa? John chapter 13, verse number 34. Amen? Ingon diha, a new commandment I give unto you, that ye love one another, as I have loved you, that ye also love one another. Pinaka-importante nga commitment may igsoon is to love the people in the church. Amen. Muna na ingon diha sa Hebrews chapter John chapter verse number 35 siya, by this shall all men know that ye are my disciples. Pinaagi ko no sa atong paghigugma sa mga tao may igsoon ri sa church, atong mga kaigsuonan ri sa church. Ingon siya diha, mahibaw-an da ita nga kita mga tinun-an ni Kristo, if ye have loved one another. Muna Hebrews chapter 10 verse number 26, not forsaking the assembling of ourselves together, as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as ye see the day approaching. So, imo bang gihigugma ang imong mga isig ka-Kristohanon? Do you love the people in the church? Ganahan ba ka sa fellowship sa church? Maigsoon, makita na, pinaagi nga di gyud ka mo absent og simba. Amen? Amen ba? Mingaon ka. No? Di ka mo absent og sa panagtigom. Ikaw na sayod niya na maigsoon. How committed are you sa atong panagtigom? Then, Matthew chapter 22, verse number 37 ug 38, iyon siya, Jesus said unto him, thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind. This is the first and great commandment. Maigsoon, ang pinaka-importante nga commitment is to love the Lord and obey Him at all times. Amen? Higugma ang Ginoo ug sugta siya sa tanang higayon, sa tanang panahon. Commitment, maigsoon, requires obedient trust no matter the cost. Misalig ka, misugot ka niya. Bisag unsa pa'y makuha, maigsoon, unsay mawala sa imo. In John chapter 6, verse number 66, maigsoon, night time nga ang mga tinunan ni Kristo Jesus, ang mga nagtuo ni Kristo, nagsunod-sunod ni Kristo Jesus, maigsoon, namiya niya. Siya, from that time, many of His disciples went back and walked no more with Him.
Then said Jesus unto the 12, will ye also go away? Tanawa ang mga disciples maigsoon nga, dili tong 12 disciples ha, katong mga tao nga nagsunod-sunod ni Kristo Jesus nga maingon, gusto ko mo sunod nimo Lord, gusto ko mo sunod nimo. Pero dili day tinuod sa ilang commitment. Namiya. Abi niyo maigsoon, daghan kay mga Kristohanon nga gusto mo sunod sa Ginoo pero dili tinuod sa ilang commitment nganuman. Namiya. Amen? Eh, wala pa namiya maigsoon, pero tinang puno ang speaker ang ano. Puno na kayo. Tanawa maigsoon. Tanawa ang pagsunod sa Ginoo. Kinahanglan tinuod ta sa atong commitment. Luke chapter 9, verse number 57. And it came to pass that as they went into the way, a certain man said unto him, Lord, I will follow thee, whithersoever thou goest. Samtang nang lakaw sila, na imiingon nga, Lord, musunod ko nimo bisan asa ka mo adto. Ha? Unya, kabalo mo unsay tubag ni Jesus? Tanawa unsay tubag ni Jesus. Verse number 58. And Jesus said unto him, foxes have holes, and birds of the air have nests, but the Son of Man hath not where to lay his head. Ingon siya, unsa? Musunod ka nako. Jesus is trying to reveal motives and questioning how committed ang usa ka tawo nga mo follow niya. Because some people will say, I will follow you, Lord. Apan sa baba lang kutob. Kaysa panahon sa kalisod mo biya. Panahon nga dili na maayo may ison maluya, mukwit. Ingon siya musunod kanako. Ingnan siya ni Jesus Christ. Ha? Musunod kanako, may pa ang mga milo na apay kapasilungan. Napa sila'y holes nga adtuan la. May pa ang mga langgam na pa sila'y salag. Jesus says it's not comfortable. Kay basin og misunod lang kas Ginoo ba kay kanina atay giingnan siya sa Ginoo, musunod ka nako. Wala man kay makuha nako. Hello, namo diha. Nga naman daghang mga Kristohanon, daghang mga tao nga musunod lang sa Ginoo kun dunay makuha niya. Daghang mga tao maigsoon nga dunay mukomit nga mo follow sa Ginoo pero dira sa baba kutob kapanahon sa kalisod. Si Jesus kay isa wala ko'y kapahulayan. Remember maigsoon, naa siyang una-una nga mo follow ko ni Jesus kay master siya, kay Lord siya nagpasabot nga dato siya o makaprovide siya nako kay master God. Imagine mo no, master man si Jesus, di ba? Lord siya, naguna-una siya nga ning commit lang siya tungod kay si Jesus maigsoon, doon na siya makuha ni Jesus. Muna ang ipasabot ni Jesus. Ang pangutana maigsoon sa panahon sa kalisod, tinuod yapon ka sa imong commitment. Sa panahon maigsoon nga dili komportable, sa panahon nga masakitan ka, sa panahon nga dili uyon sa imo ang sirkumstansya, tinuod yapon ka sa imong pagsunod niya, sa imong commitment. Mo nang gingon ni Jesus. Siya, uy, musunod ka nako. Di ra bahaya-haya. Siya, but the Son of Man hath not where to lay his head. Wala ko'y kapahulayan sa kong ulo. Ya, musunod ka nako. It's not comfortable. It's not an easy life. Remember mo, mingon si Jesus in Matthew chapter 16 verse 24, if any man will come after me, let him what? Deny himself and take up his cross and follow me. The word deny is not that easy, my son. It means wrestling against the flesh. Yes, dunay atong unod, my son, dunay cravings. Cravings from worldly things. We have that lust in the flesh, lust of the eye and the pride of life. But i-deny na to na. Amen ba? Una mga Kristohanon, dili tanan natong gusto, atong sundon. We have to deny. Amen?
Remember how he calls him Lord, Master. People are expecting something nga mosunod niya nga adunay makuha kay Lord God, Master siya. Minsan kini kay maka-provide gyud din ako. Dato ni mahayahay ko ani. Mao ni mga tao nga dili tinuod sa ilang commitment sa pagsunod sa Ginoo. Amen. Mao nga miingon siya, sunod nako. Miingon siya sa tanaw sa following verse. Human ato nga verse 58, 59, tanaw 59. Yung sa gingon sa 59. And he said unto another, sa dihang human na siya nakahatag og answer sa usa ka tawo nga miingon, mo follow ko nimo Lord. Niingon din siya sa uban. Ingingnan niya. But he said unto another, follow me. Okay, sunod na ako. Unsa may gitubag? But he said, Lord, suffer me first to go and bury my father. Nakahimo na siya grason. Kay katong tao nga miingon nga sunod nako. Miingon nga Lord, mo sunod ko nimo. Gitagaag tubag ni Jesus nga dili komportable. Ang isa giingnan ni Jesus, sunod nako. Sa Lord taysa, mo sunod ko nimo pero nakahimo na siya grason. Daghang mga Kristohanon nga mo sunod sa Ginoo pero daghang rason. Naay piro. Namo diha? Tungod sa tubag ni Jesus nga iyang nadunggan nga may paanglanggam na apay salag pero ako walay kapahulayan sa akong ulo ay sa atay sa doon na siya reservation siya ilubong sa nako akong papa. Ang ipasabot niya nga sige mo commit ko pero ako sa unahon sila. Namo diha? Bugat kayo ang tubag ni Jesus. Tanawon sa tubag ni Jesus sa next verse. And Jesus said unto him, let the dead bury their dead, but go thou and preach the kingdom of God. Imagine mo ang tubag ni Jesus Christ. Isod kayo sabto na. Bugat kayo ang tubag. Let the dead bury their dead. Kamo nakasabot pa mo niya na. Maigsoon, the word dead, mao na ang mga tao nga patay sa espirituhanon. Gipasabot ni Jesus na amang kay mga unbelievers nga mga relatives, na amang kay igsoon nga wala pa mituo, sila ray palubunga ana. Nakuha ninyo? Kaya ang imong prioridad, ang imong pagsunod nako. Imagine mo maigsoon. Napa mo diha? Sa ato ang culture maigsoon, no? O sa culture sa kalibutan, di ba? Kung naay patay sa imong mahal kinabuhi, labi na imong papa, di ba muuli ka kung bisag asa ka? Napaka sa Manila, musakay gyud ka mo, emergency ka, muuli ka kay naay namatay. Bisang pag naka sa abroad, ang uban paabuton lang kay anak to ni Kwan. Ang amo moingon gyud, sige, nakuha niyo, importante kayo na sa atong kultura. Amen? Pero may naapaday mas importante, ingon si Jesus, ang tinuod ka sa imong commitment. Amen? Amen ba? Next verse. Tarawa. So kung mas importante ang mga rason, maigsoon, mas importante gyud ang pagsunod niya. Usahay ang Kristohanon manginabuhi og Sunday. Usahay ang Kristohanon magnegosyo og Sunday. Mamasayro og Sunday. Inana ba ka importante na kaysa pagsimba sa Ginoo? Amen. Kaysa pagsunod sa Dios. Verse number 61. And another also said, Lord, I will follow thee, but let me first go bid them farewell, which are at home at my house. Jesus said unto him, no man having put his hand to the plow and looking back is fit for the kingdom of God. Napo di sa mingon nga musunod ko nimo Ginoo pero unyara manamilit usa ko. It means do na pa kay ikawilihan. Samobas nawili pas kalibutan.
Di gid mo sunod sa Ginoo totally. Di mo himog commitment sa Ginoo kay sayang ang mga kahilayan sa kalibutan. Sayang ang kalibutanon nga mga buhat. Di kabiya sa sugal, di kabiya sa inom. Napa mo diha? Nawili pa sa mga butang nining kalibutana. Kinomdo mo sa asawa ni Lot, Lot's wife, nga milingi siya. Nga naman, ang iyang pagbati naapa sa mga butang nga iyang gitalikdan, nga dapat nang talikdan. Ang kalibutan may isun, talikdan na nato sa dihang naanatan ni Jesus. Amen? Amen ba? Di ba naikanta? Gusto kantahan na? I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Oh, kita, maigsoon daghan sa ato nga wili pata sa mga butang sa kalibutan. No, yung mga Bible characters, maigsoon that stay to their commitment. Si Daniel o iyang mga higala. First, wala nila hugawi ang ilang kaugalingon. In Daniel chapter 1 verse 8, but Daniel purposed in his heart that he would not defile himself with the portion of the king's meat, nor with the wine which he drank. Therefore, he requested of the prince of the eunuch that he might not defile himself. Awa ang commitment ni Daniel o kaya mga igsoon, di nila hugawan ilang kaugalingon, ilang unod, ilang lawas, di nila hugawan. Pinagi sa mga pagkaon, mga igsoon nga makadaot. Tanawa ang blessing. In verse 17, Daniel chapter 1 verse 17, as for these 4 men, 4 children, God gave them knowledge and skill in all learning and wisdom. And Daniel had understanding in all visions and dreams. Why? Because committed sila nga dili nila hugawan lang kaugalingon. Ingon ang Biblia may igsoon, unsa may paagi nga makahugaw sa atong pagkakristohanon, sa atong kaugalingon, mga bisyo, fornication, adultery, uban pa. Your body is God's temple. Amen ba? Di nato ugawan ang atong lawas. We should be committed ug tinuod ta sa atong commitment. Sa dihang nga committed sila ni ana maigsoon, gisulayan na sad sila sa Ginoo og lain nga pagsulay. Nga ang gingon sa Biblia maigsoon, Daniel chapter 3 verse number 17, if it be so, our God whom we serve is able to deliver us from the burning fiery furnace, and He will deliver us out of thine hand, O king. But if not, be it known unto thee, O king, that we will not serve thy gods, nor worship the golden image which thou hast set up. The golden image. Look, bisan isugba sila, simba gid sila sa Ginoo. Amen? Di gid sila musimba sa Dios. Ingon ana ang ilang commitment. Napa mo diha? Panlitan ka gisugba ta. Lisod. Say kita gamay lang pagsulay, luod na tas Ginoo. Kay di man ta tinuod gyud sa atong commitment. Usay labad lang ang atong ulo, di na ta mo simba. Labad lang ha. Kini isugba gyud sila. Napa mo diha? Say wala lang ta napansin. Luod na ta. Naigo lang ta sa wali. Di na ta mo simba. Dak mo simba naigo mo sa wali. Mangigo mo si pastor. Lisod lang ta financially, maigsoon, dili na dayon ta mohatag sa atong tithes. Napa mo diha? Di isa na ako nihatag kay napa ko'y bayro nun. Na ko'y panginahanglan nun, di isa na ako nihatag. Inana ka, tinuod ka sa imong commitment. Napa mo diha? Amen? Mayon din ta, iulahi lang nato dayon ni. Ilahi lang ako ni. Pagkahuman, limtan na din nato. Di na nato tapalan kay nalimtan na. Mingon din tan kasabot ra ang Ginoo. Inana ta ka tinuod sa atong commitment? Hello. Usahay dili nato ihatag og dayon atong commitment sa faith promise. Kay murag naa pa kay daghang importante. We should be true sa atong commitments. Amen. Amen ba? Mga Bible student, mga staff, be true and stay sa inyong mga commitments. Ayaw mo pag-quit. Usahay maabot sa inyong huna-huna nga manarbaho mo. Kay basin magkalisod mo sa ministry, umingon mo, mabuhi ka ko sa ministry, no? Mo na temptation nga moabot sa inyo ha.
I've been there. Mukwit mo, kay manarbaho mo, kay mahadlo ka nga ang Ginoo dili ka provide nimo. Ayaw mo paglaom sa mga promises sa tao. Just be true sa imong gicommit sa Ginoo. Amen? Di lagi ka niya pasagdan. Because commitment involves trusting and obeying no matter the cost. Ang pangutana karong buntag maigsoon, naa ba kay commitment sa Ginoo? Remember ha? Interesado ang Ginoo sa mga Kristohanon nga maghimog commitment. Kung wala pa kay commitment, then paghimog commitment sa Ginoo karon. Di mo sugod ang blessing sa imong kinabuhi. Kung wala kay commitment, why not make a commitment? If naa, why don't you come and renew it? Gangyo ko kamo sa pagduko sa inyong ulo, piyong inyong mata. If napakyas ta sa atong commitment, let's come and say, Lord, sorry kayo Ginoo, napakyas ko sa akong commitment. Yes, kita tanan napakyas ta sa atong commitment. Maigsoon, samtang nag-play ang atong piano, samtang nagduko ang imong ulo. Kung nakasabot ka sa mensahe sa Ginoo karong buntag, kung wala pa kay commitment, anhid rin sa atubangan paghimo og commitment sa Ginoo. Kung gusto ka nga tinuod ka sa imong commitment, gusto ka nga makadaog sa imong commitment, anhid rin sa atubangan mga itag gracias Ginoo. Amen? Anhid sa atubangan. Kung napakyas ta sa atong mga commitment, tingnan ang Ginoo, Lord, sorry kayo Lord, napakyas ko. Wala ko nagtinuod, wala ko nagmatinud-anon sa akong paghatag. Wala ko nagmatinud-anon sa akong prayer life. Wala ko nagmatinud-anon sa akong pagbasa sa Biblia. Sorry kayo Lord, naka-absent ko og simba. Liguna ang imong commitment. Why not come? Diya sa imong gilingkuran. Tingnan ang Ginoo, Lord, maghimo og commitment nimo. Nga daugon nako ang mga bisyo sa akong kinabuhi. Tingnan ang Ginoo, Lord, maghimo og commitment. Sugod karon, simbahon ka nako. Di nako mo absent. Paghimo og commitment sa Ginoo nga sugod karon, ihatag yagyo nako Lord ang para sa imo. Tithes and offerings and even faith promise. God is interested sa usa ka tawo nga maghimog commitment niya. Magampo ko para ninyo. Among langit nun nga amahan karong buntag Lord, na side ka Ginoo sa imong mga katawhan. Niya Ginoo na sa atubangan. Lord, wala ko kay palo. Dool sila nimo Ginoo. I'm for sure Lord, girenew nila ang ilang commitment nimo Ginoo. Doon na boy mga Kristohanon rin Ginoo nga naghimog commitment nimo. Lord, tabangi sila Ginoo. Nga mahimo silang matinud-anon Ginoo silang commitment. Kami Ginoo. Kayo say kami Ginoo mapakyason kaayo Lord. Sa karong buntag, karong yatak na among girenew ang among commitment. Tuguti Ginoo nga kami magmadaugon nini ug magmatinud-anon nini. I-bless kining imong mga katawhan nga niya sa tubangan Lord. Tagay Ginoo og espesyal nga mga blessings. Lord, panalangini sila. In Jesus' name we pray. Amen.